Okay, muli po magandang gabi sa ating lahat. Good evening. So stay in Jonah chapter 1. We're going to look at verses 1 to 6. Yan. Raise your hand kung kayo po ay narinig na ninyo sa Sunday school ninyo yung story about Jonah. Yan. Ano pong madalas na pumapasok sa isip niyo kapag narinig niyo yung word, yung book na Jonah? Okay, big fish, dolphin, Dolphin or ano ba? Yeah, that's right, Zach. Whale. Or maybe, hindi naman sinabi ng Bible it's whale, pero sabi it's a big fish. No? Now, interesting, kapag ito ang laging topic sa Sunday school, amazed na lahat. At captivated ang mga bata, particularly kapag sinabi that there's a big fish. Hindi natin alam kung anong fish ito. Maybe it's a whale, orca, or baka ito yung butanding doon sa Oslob, sa Cebu. But I think more than yung big fish, there's something deeper and wider na perspective na gustong ipakita sa atin ng Panginoon sa kanyang salita in the book of Jonah. Ang book of Jonah po ay part ng minor prophets. No? So, this is a good start for us to continue in the Old Testament sa ating pong evening service as we just finished Psalm 119. Ang mga minor prophets po, hindi ibig sabihin na lesser yung kanilang ginawa sa kanilang time where God has used them to proclaim God's word. Pero ibig lang sabihin dahil ang nasulat sa kanila ay just few chapters, kaya tinawag po silang minor prophets sa canon ng Scripture. Pag sinabi namang major prophets, ito ay ang mga books ni Daniel, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah. No? And makikita natin na ang minor prophets ay hinati po sa tatlong division. No? So in our Scripture sa Old Testament, yung first division ay sa panahon ng mga contemporary prophets ito, minor prophets, si Hosea, si Joel, si Amos, Obadiah, Jonah, and Micah. No? At around 760 to 700 BC, bago dumating ating Panginoong Yesus. And the major theme ng mga prophets pong ito is they give warning sa kasalanan because yung bayan po ng Israel, they have broke God's covenant. And yung malaking threat nila during this time is yung Assyrian Empire. Later on, we're going to look at further ano ba ang ginawa ng Assyrian Empire sa libro ng Jonah. Yung second division is yung prophets named Nahum, Habakkuk, and Zephaniah. No? At yung major theme naman na ginagamit ng books na ito ay judgment. So yung unang division is about warning of sin, covenant breaking. At dahil hindi nakinig ang bayan ng Israel, this next division is now God providing judgment sa kanila. No? At ang task ng prophet is to just declare what God desires. At yung third division ng minor prophets ay si Haggai, Zechariah, and Malachi, where after God bringing judgment sa kanila, no, God naman is now going to provide renewal, restoration. So yung threat sa second division ng mga minor prophets ay yung Babylonian Empire, particularly ito yung they were exiled, no? And here sa third division ay yung tinatawag naman ng mga Persian Empire yung kanila pong naging threat. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos ito pong mga threats na ito to call their attention back to God. So ganoon na lamang po yung disobedience ng bayan ng Israel kung bakit gumamit siya ng mga kalaban para lang to call them back to God. Now, sinasabi ni Dr. Paul House na yung mga prophets po in the Old Testament, they have a mission to proclaim the following. First, God's covenant for Israel and the nations.
Kailangan nila po itong sabihin sa inassign na place ng Diyos for them to speak the truth. Also, ang goal din po ng isang prophet sa Old Testament is to declare God's people na sila po, they have broken God's covenant. Also, na merong coming discipline and judgment if they're going to continue to delay and disobey. Pero makikita rin din natin doon, nakalakip po nito, ay yung warning ng Diyos, but at the same time, yung faithfulness and compassion. And also, yung coming restoration. Yes, they're going to experience judgment and punishment, pero in the middle of that, sila'y muling babalik sa Diyos and restoration and renewal will do come. No? That's a little introduction po pagdating sa minor prophets. I think mahalaga po yan as we walk through the book of Jonah. At karamihan po ng mga minor prophets is rooted or meron siyang foundation sa Exodus chapter 34. Exodus chapter 34 verses 6 to 7, which makikita natin din ito sa Jonah chapter 4, no? And we're going to see that. Pero makikita natin sa Exodus 34 verses 6 to 7 yung heart ng Diyos. Bakit siya gumagamit ng mga prophets para sa kanyang bayan? Ganito po ang sabi, dumaan ng Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. We're going to see this repeated theme sa mga minor prophets, which tells us na hindi lamang dahil galit ang Diyos, hindi lamang dahil He's giving a warning or threatening ang mga bayan niya, pero founded ito dahil sila'y kanyang mga pinili. And crucial itong part na ito kasi makikita po natin na ito'y tunay na dumadaloy sa libro ni Jonah. The title of our message for this evening is this: We are Jonah. We are Jonah. Si Jonah po, siya'y anak ni Amittai. Siya'y isang prophet na taga Gath-hepher. No? Nagsimula po ang kanyang ministry pagkatapos ni Elijah and Elisha. At sinasabi na siya po'y naging successor ng bigating pong mga prophets. At personal po siyang na-disciple ng dalawang ito. Siya'y nag-serve as a prophet din po sa time ni King Jeroboam II, isa sa mga wicked kings ng northern kingdom of Israel. Si Jonah bilang isang propeta ng ating Diyos, nakita niya yung grace and mercy sa mismong bayan niya. Kahit na po ang kanilang bayan is deserving of God's wrath, of God's judgment, sila po'y nakatanggap ng unmerited favor and undeserved mercy. Yet, si Jonah ay madami pang kailangang matutunan tungkol po sa grace ng Diyos. One main truth na gusto nating tignan as we look at Jonah chapter 1, verses 1 to 6. Despite of our disobedience, God is merciful to rescue us. Despite of our disobedience, God is merciful to rescue us. Apat na movements ang gusto nating tignan as we look at Jonah chapter 1, verses 1 to 6. First movement, verses 1 to 2, the Lord's gracious declaration. Second movement, verse 3, the prophet's deliberate departure. Verses 4 to 5a, the third movement, the Lord's gracious discipline. And verses 5b to 6, the prophet's deliberate disobedience. Okay? Iisa-isahin po natin yan as we look at what it looks like sa gustong sabihin ni Jonah.
As I was preparing this, akala ko po the whole chapter ay matatakal natin for one Sunday, pero mukhang hindi natin kakayanin, no? Pero madali naman din siyang ikwento kasi narrative po. Most of the 4 chapters ng Jonah is in a story form. There are few poetries, pero maganda pong makita rin natin. Hatiin natin ito in such a way para mas maunawaan natin more yung story of the book of Jonah. And our prayer is that hindi lamang po siya magiging about a big fish, but it be about a God who saves through judgment and mercy. Take a look at verses 1 to 2. We're going to see the first movement, the Lord's gracious declaration. Nagsalita ang Panginoon kay Jonah na anak ni Amittai. Now, ano pong tungkulin ng mga prophets sa Old Testament? Sila po yung mga God's ambassadors to deliver and proclaim God's word. Ginagamit po sila ng Diyos to remind His people of His covenant faithfulness. At sila din po ay messengers of God's grace and mercy. Yan po yung reason why God calls a prophet at He calls them to go to a certain place. At continuing in verse 1, sinabi niya, sabi sa verse 2, directly, hindi natin makikita kung paano yung commissioning ni Jonah, pero we can assume na this is not the first time na pumunta si Jonah or ma-assign si Jonah sa isang place to proclaim God's truth or judgment. Look at verse 2. Pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at bigyan ng babala ang mga taga roon dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Ang Nineveh po ay isang major non-Israelite Gentile city. Next slide, please. Ito po yung capital ng Assyrian Empire. Kilala po sa matinding kasamaan at kalupitan, at kagaya na sabi ko sa inyo, di sila po'y threat sa bayan ng Israel. At bilang mga hintil, ang mga taga-Nineveh ay tinuturing pong mga kaaway ng Israel, lalo na si Jonah. Kilala po sa history, next slide, ang mga Assyrians bilang mga notorious sa pakikidigma. Dahil wala po silang konsepto ng banal na Diyos, sila'y pumapatay kahit mga sanggol just to get a land, to possess a kingdom. At sila po'y nananakop ng mga lupain at kaharian. Kilala ang Nineveh bilang mga terrorist groups, mga narcotics cartels, na walang sinasantong tao, patay kung patay. At anong sabi ng Diyos kay Jonah? Pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Notice yung sinabi ng text, umabot sa kaalaman ng Diyos ang kasamaan ng Nineveh, which tells us, alam po ng Diyos ang lahat na nangyayari sa mundo. God is actively at work, hindi lamang sa kanyang mga hinirang bayang Israel, but even to the Gentiles. He cares sa bawat mankind na kanya pong nilikha. And hindi lamang po yun, but God takes sin seriously. Wala mang gusto pong umabot sa kanila, sa bayan ng Nineveh, pero kakaiba po yung purposes ng Diyos sa Book of Jonah. Ano yung gusto niyang ipagawa kay Jonah? Bigyan sila ng babala. No? Na nalaman na ng Diyos yung sukdulan ng kanila pong kasamaan. Nais iligtas ng Diyos ang bayan ng Nineveh sa pamamagitan po ng pagpapakita ng kanyang judgment and mercy. Now, righteous po yung call ng Diyos sa text pong ito. Bakit? Dahil sa kabila po ng kasamaan ng Nineveh, nais pong magpadala ng Diyos ng isang representative, isang prophet to proclaim ang kanyang pagkamuhi at galit po sa kanilang bayan. At ito po yung tungkulin na gawin ng isang prophet ng Diyos, to send warning
and hope. Ito din po ay righteous call ng Diyos. Dahil binibigyan niya ng opportunity ang isang makasalanan, mahalay, makamundong lugar or city na magsisi sa kanila pong kasalanan at manampalataya sa Diyos. At tiyak na alam din po ito ni Jonah na ito po yung desire ng Diyos for the nations. Hindi po ba ito yung panalangin sa Psalm 67, verses 1 to 3? May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Ang Nineveh ay part po ng tinatawag sa Psalm 67 na earth and nations. At ito pong Psalm 67 ay inaawit ng mga bayan ng Israel to remind them na kaya po sila pinili ng Diyos is so that they can also bless the other nations, that through Israel, makita nila yung loving kindness ng Diyos. That's why God is calling Jonah. Pero ano pong tugon ni Jonah? Look at verse 3. The prophet's deliberate departure. Kung babalikan natin yung background ng Nineveh at yung Assyrian Empire, marahil wala pong missions agency ang willing pong pumunta sa lugar na ito. Dahil ang pagpunta sa Nineveh ay para bang death sentence. Pag pinadala mo ang isang misyonaryo doon, ang isang evangelist, katapusan mo na. Hindi ka na babalik ng buhay. Kaya laking gulat siguro ni Jonah na ang kanya pong pupuntahang lugar ay lugar ng mga halangang mga bituka. Kasi baka ito na yung magiging mitsa ng kanyang buhay. Kaya ano pong ginawa ni Jonah? Look at verse 3. Look at your Bibles. But, see, yung transitional word na ito. But, merong utos ang Diyos to arise, sa Ingles, arise and go to Nineveh. Pero si Jonah anong ginawa? But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down, he not arise, he went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. Now, mula po sa Joppa to Nineveh ay 885 kilometers going north. Kaya arise. Sa mga nagdadrive po dito, ilang oras po ang 885 kilometers? 16 hours. See? Yun yung gusto. This is the easiest route na gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. Pero anong sabi niya sa verse 3? Sa halip na pumunta sa Nineveh from Joppa, saan po siya pumunta? Tarshish. Next slide. Tingnan niyo po yung opposite. Nakikita niyo po ba? Sa halip na po dito, Joppa, pumunta siya sa Spain. From the Middle East, pumunta siya sa Europe. At sinasabi na ito'y pinuntahan niya sa Rock of Gibraltar to find refuge. No? Now, ilang beses binanggit sa verse 3 yung away from the presence of the Lord. Tingnan niyo yung mga Bibles po ninyo. Twice. A prophet of the Lord, separated, set apart for God's purposes, did not listen to God. Ang pagpunta po sa Tarshish ay hindi 885 kilometers, kundi 4,000 kilometers away to Joppa. Na bakit po ito ginawa ni Jonah? Nasa verse 3. To flee to Tarshish from the presence of the Lord. Mga kapatid, ito po'y deliberate departure.
deliberate disobedience mula po sa isang propeta ng Diyos. Now, you might ask, bakit sa Tarshish? Think with me, kung siya'y mananatili sa Joppa, at siya ay mananatili sa kanyang tahanan, baka ibabother siya ng ilang mga Israelites. Sa Tarshish, wala pa namang ganoong nakakakilala sa Diyos. Away from the presence of the Lord. Gusto niya mapag-isa. Ayaw niyang marinig anumang bagay tungkol sa Diyos. Misyon, ayoko niyan. Ministry, ayoko niyan. Church, ayoko niyan. Christian, ayoko niyan. Ano ang kanyang solusyon? Depart from Joppa, go to Tarshish. Hindi pa tapos sa verse 3. So he paid the fare and went down into it. Not arise to Nineveh, but he went down, opposite, to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Mga kapatid, ang deliberate departure po ni Jonah was extremely sinful. Bakit? Let me provide you 3 answers in our time together. Una, siya'y messenger ng Diyos. Ibig sabihin, kilala niya si Yahweh. He was commissioned by God. He was called by God. He was sent by God. Kaya ang kanya pong pagsuway sa commander-in-chief ay isang kalapastanganan. It is extremely sinful. Pangalawa, siya'y isang Hebrew na sumasamba sa isang covenantal God. Mayroon po siyang personal knowledge of who God is. He lives in the presence of God. They dwell in the land of God. At meron po silang access to God sa pamamagitan ng temple. And now, anong sabi sa verse 3? Away from the presence of the Lord. See the deliberate departure ng prophet. Pangatlo, to be away from the presence of the Lord ay hayagan pong pagtalikod sa kalooban at nais ng Diyos. Mga kapatid, ang departure ni Jonah ay tunay pong disobedience sa Diyos. We are Jonah. Pastor, grabe ka naman. We are Jonah talaga. Hindi ba't ganito din po tayo? Madalas na hayagan pong sinusuway ang salita ng Diyos, nabasa na natin, napag-aralan na natin, narinig pa ng morning at evening service, pero may mga pagkakataon na we depart from the presence of the Lord. At bakit po tayo lumalayo sa presensya ng Diyos? Dahil ayaw po nating sumunod. We don't want to trust and obey. Ang pagsunod sa Diyos ay para bagang subjective. Kung ano lang po yung mas makakabuti sa atin. Ano yung mas feel nating magiging okay po tayo. Minsan, depende pa sa mood or vibes. Ang utos po ng Diyos kay Jonah is to arise, pero Jonah went down. Tayo naman po sa gabing ito. Ano po yung clear command ng Diyos sa inyong buhay ngayon? Ulitin ko po. As we study God's Word regularly and each week, naniniwala po ako that there's a specific call ang Diyos sa ating mga buhay. Iba-iba man po yung level nito, pero parehas po yung patutunguhan. The question is, are you going to God's direction or are you making your own direction? At kung sinasabi natin na tayo mga disciples ni Kristo pero hindi tayo sumusunod sa kanyang mga utos, sino po ang ating niloloko? We are Jonah.
Mga kapatid, ang ating pong disobedience sa Diyos ay hayagang pong pag-deny sa character ng Diyos. We deny God's goodness, power, holiness, and love. Yun po yung ginawa ni Jonah. Hindi lamang po siya basta-basta bumili ng ticket to Tarshish kasi gusto niyang magpahinga. Ang sabi ng text sa verse 3, away from the presence of the Lord. Parang gustong sabihin ni Jonah, please lang lubayan mo ko. Pero mga kapatid, to be away from the presence of the Lord is also like death sentence. Our profession of faith, mga kapatid, demands a life that is yielded to God in obedience. And we see in the text na bago po mailigtas ng Diyos ang bayan ng Nineveh, looks like meron siyang gustong iligtas na propeta. At yan po yung makikita natin sa verses 4 to 5. We're going to see that despite of our disobedience, God is merciful to rescue us. Look at verses 4 to 5. The Lord's gracious discipline. So nakaalis na si Jonah from Joppa to Tarshish. Nasa middle na sila ng kanilang pong paglalakbay. 4,000 kilometers ang layo. But take a look at verse 4. Another transition, but. Okay. So parang minsan di ba meron tayong mga ganong willful disobedience? Alam mo nang merong gustong ipagawa sa iyo ang Diyos, pero ikaw, meron kang gustong patunayan eh. Meron tayong gustong patunayan. Lord, wag mo kong susubukan. Isang gano'n, malakas pa yung loob natin, ano? Lord, wag mo kong susubukan, ha? Okay? Sige. Ganun pala gusto mo. Look at verse 4. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the sheep threatened to break up. Now, hinayaan po ng Diyos na makaalis si Jonah sa Joppa. Actually, sa disobedience ni Joppa, bago pa lang siya makasakay ng boat, pwede namang struck down na siya ni God, di ba? Pwede namang mayroon ng malaking alon, biglang pasakay na siya biglang, whoo! Pero hindi. Hinayaan ng Diyos na siya'y pumalaot. Nung siya po'y nasa middle na ng Mediterranean Sea, doon niya pinakita yung kanyang discipline. Nagpadala ng bagyo ang Diyos. The word is tempest. Ibig sabihin, hindi naman po siya cyclone or typhoon number 5. Kasi kahit na yung mga tripulante, yung mga mariners, ay nagulat sa ganitong kalakas na bagyo. And keep in mind, sila po ay mga eksperto pagdating sa dagat. They understand kung kailan dapat pumalaot. But this time, sila'y na-amazing. They were shocked and fear. Nagpadala ang Diyos ng bagyo, and God in His sovereign power controlled the seas, brought strong winds. Jeremiah 31 verse 35. Pakinggan po ninyo ang sabi ng Panginoon, Ako ang nagutos sa para magbigay liwanag sa maghapon at sa buwan at mga bituin na magbibigay liwanag sa magdamag. At ako ang kumakalawkaw ng dagat. Yun po yung ibig sabihin ng hurled. Hindi lang siya yung parang ginaganyan-ganyan. Di ba? Yung parang tampisaw-tampisaw. No. Kumakalawkaw, ibig sabihin from the bottom of the sea, He holds it. Makapangyarihang Panginoon ang pangalan ko. See God's discipline sa disobedience ng prophet. Ang pagbibigay po ng Diyos ng storm kung saan naroon si Jonah ay patunay po na pagdidisiplina ng Diyos. Nais niyang ipaalam kay Jonah na hindi siya makakalayo sa presensya ng Diyos. You can't escape. At dahil hindi niya sinunod ang divine assignment ng Diyos, He now gives a divine discipline. At ito'y tungkulin po ng isang gracious and loving Father
Hindi po ba sabi sa Hebrews 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang tinuturing niyang mga anak. Let's zero in dun sa word na hurled. Sa Ingles, sabi dito, hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea. Yung word pong hurled means a careful aim at the chosen target. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung nasan si Jonah. Parang merong isang late newscaster, di ba? Meron siyang program, hindi namin kayo tatantanan. Parang ganito ang Panginoon. Kala mo makakaligtas ka. Minsan may meron ganun tayong perspective, di ba? Parang, sige, kung umalis lang muna ako, di muna ako magpakita sa church, di muna ako magpakita sa mga ganitong events, maybe, no? Kala natin makaka-escape tayo sa Diyos, pero hindi po. Sa lahat ng barko po na pumapalaot sa Mediterranean Sea, targeted yung sinasakyang barko ni Jonah. Hurled. At tignan natin yung kakayanan ng Diyos to stop or cut off po yung sinful path. Yung disobedience ni Jonah, papunta ng Tarshish, ay gustong ihinto ng Diyos. That is an act po of a loving Father. Ang isang tatay na hindi po mahal ang kanyang anak ay papabayaan ang kanyang anak na magwalwal sa kasalanan. Pero ang Diyos na tumawag kay Jonah is a loving Father. That's why gusto niyang ikat. Hindi pa siya nakakapunta sa Tarshish. He's in the middle of the sea. Naranasan na po ba ninyo na sa ating katigasan ng ulo, disobedience sa Diyos, ginamit ng Diyos ang isang sakit. Ginamit ng Diyos ang isang sakuna. Ginamit ng Diyos ang isang pangyayari na parang hindi po natin inaasahan, pero plano ito ng Diyos para tawagin ang ating atensyon na bumalik sa Kanyang presensya. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ko. This is called mercy. At bakit po ito pinapahintulutan ng Diyos? Sabi ng isang Bible commentator, God sometimes allows us to think that we can hide from Him and leave His demands in order to teach us how much we need Him. And how much He loves us. How much He loves us. Mga kapatid, yung pagdidisiplina ng Diyos kay Jonah is motivated by His mercy. Ayaw niya magpatuloy si Jonah sa kasalanan. Ayaw niya magpatuloy si Jonah sa pagiging manhid. Ayaw niya magpatuloy si Jonah sa pagkakaroon ng isang callous heart. Nais ng Diyos na iligtas ang puso ni Jonah mula sa deliberate disobedience. At ang pagdidisiplina po ng Diyos ay reflection din ng Kanyang grace sa bawat isa po sa atin, hindi po ba? Upang huminto na tayo sa ating kabaliwan. Upang huminto na po tayo sa ating patuloy na pagtalikod sa Kanya at maibalik po tayo sa Kanyang presensya. At dahil sa deliberate disobedience at departure ni Jonah, tingnan niyo po yung verse 5, yung mga nadamay. Nadamay po yung mga walang kinalaman at mga inosenteng marinero, mga tripulante. Look at verse 5. Kaya, natakot ang mga tripulante. At ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Tinawag na nilang iba't ibang mga santo. Walang magawa. Hindi sumasagot. Now, this is something beyond nakakayahan ng kanilang Diyos-Diyosan, which is wonderful because they're going to see who God is. Pero tingnan din natin yung effect ng disobedience. Minsan kasi parang, di ba, feeling natin, sige, tayo ay Christians, pero magdi-disobey tayo sa Panginoon. And kahit naririnig na natin yung salita ng Diyos, pero ayaw pa rin nating sumunod o makinig sa Kanya. Akala natin tayo lang ang apektado, pero the truth of the matter is, ang ating pamilya apektado, yung ilang mga tao apektado din, yung buong tahanan, yung buong mga kapitbahay, and many more. At ganito po yung nangyayari
Sa verse 5. Now, sa ancient mythology, sinasabi po ng pagkakaroon ng isang malakas na bagyo sa laot ay cursed o sumpa. At malas po ito sa biyahe. Yun po yung kanilang pagtingin. Kasi ano po yung description sa Jonah chapter 1? Halos masira na ang barko. At ganoon na lamang po kalakas at katindi ang alon sa dagat. Kaya sila'y umiyak at nanalangin sa kanilang Diyos-Diyosan. At dahil sila'y mga pagano, hindi po sila naniniwala sa Diyos. Marahil hindi lang isang Diyos ang tinawag nila, iba't ibang Diyos o pwedeng specific na Diyos na pangdagat. And look at verse 5. Tinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Which makes sense. Pero hindi lamang po sila nag-pray, tinapon nila ang kanilang hanap buhay. Kasi yung mga barko po from Joppa to Tarshish, ang kanila pong dinadala ay mga livelihood goods. At tingnan niyo po yung ginawa ni Jonah sa kanyang disobedience. Yung mga walang kamalay-malay na mga marinero, inabala niya, tinanggalan niya pa ng hanap buhay. Sa halip na sila po'y magbabiyahe na matiwasay at maayos na makarating sa Tarshish para magdala po ng livelihood goods, sila'y naabala, nabingit pa sa muntik na kamatayan, hindi dahil po sa kanilang kasalanan, kundi sa kasalanan ng propetang lumayas. Ano pong response ni Jonah sa pangyayaring ito? Sa halip na mag-alala o matakot, tignan niyo po yung verse 5 hanggang 6. We're going to see the prophet's deliberate disobedience. Nasaan si Jonah? Sleeping Beauty. Sleeping like a baby sa gitna ng trahedya at pagdidisiplina ng Diyos. Interesting, meron siyang human peace sa kabila po ng pagtalikod niya sa presensya ng Diyos. Ganon na lamang po kakapal ang kalyo ng kanyang puso. Look at verse 5. Si Jonah naman ay nakababa noon sa ilalim na bahagi ng barko. Again, away from the presence of the Lord. Humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Sana all. Ano po? Sana all. Ano bang nangyari? Ano ang nangyayari kung ang tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag ay binabaliwala po ang kalooban ng Diyos? Hindi po tayo nagiging magandang patotoo sa mundong nakakakita sa atin. Ang biblical response po sa gracious discipline ng Diyos ay double down disobedience. Yun yung tawag. Sa halip na muling bumalik sa Diyos with repentance and faith and to surrender all to God. Mga kapatid, ang pag-neglect po sa salita ng Diyos at ang pagtalikod sa kalooban ng Diyos ay walang patutunguhang maganda. It will always lead to destruction and failure at ang lahat po ng ating attempts to live a good, comfortable, relaxed life away from the presence of the Lord ay hindi po makakatulong sa atin. We are Jonah. Ano ang gagawin po ng Diyos kung hindi tayo makikinig sa Kanya? Gumamit ng Diyos, kinalawkaw niya ang dagat. Halos masira na ang barkong sinasakyan ni Jonah. Pero looks like ang puso ni Jonah is still hard. Sa verse 6, gagamitin ng Diyos ang mundo, kahit na po mga unbelievers, para tawagin ang ating mga puso pabalik sa Kanya. See God's mercy. Look at verse 6.
Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, "Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ka ng tulong sa iyong Diyos." So alam ng mga marinero at tripulanteng ito na there's something different kay Jonah. At ang sabi ng mga tripulante at ng kapitan, baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. May mga pagkakataon po sa ating mga buhay para magising po tayo sa pagdidisiplina at pagtawag ng Diyos. Gagamit po ang Diyos ng mga unbeliever na mga kaibigan, mga unbeliever na mga classmates, mga unbeliever na kapitbahay, mga unbeliever na workmate, mga unbeliever na family member, para, pakinggan po ninyo ako, para ipamukha sa atin na tayo'y mali at kailangan nating gumising mula po sa ating pagkakatulog sa kasalanan. Sa verse 6 makikita natin, God is rebuking Jonah. At sinong kanyang ginagamit? Hindi niya magamit yung kanyang propeta dahil ang kanyang propeta is stone heart cold. He's now using the pagans. Ginamit ng Diyos ang kapitan to rebuke Jonah. Ginamit ng Diyos ang kanyang common grace para ipalam kay Jonah kung sino ang Diyos na tumatawag sa kanya. Ano po ang hiling at pagsusumamo ng kapitan? Mercy and rescue. Kung ang isang pagano is asking for mercy and rescue, habang ang kanyang propeta ay baliwala ang lahat ng mga nangyayari. That is a complete disobedience. At this point, gustong ipakita ng Diyos kay Jonah yung need niya for mercy and rescue. Dahil ang kanyang puso has become comfortable, callous, naging disobedient. Gustong ipakita ng Panginoong Diyos sa kanya that you cannot go away from my presence. You need me. We need God. Sa mga pagkakataong tayo po'y tumatalikod sa Diyos, kung hindi na po niya matawag, kung hindi tayo nakikinig sa pagtawag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang iglesia, He will use the world to call us back. And still, yun pa rin po yung grace ng Diyos to call you back to His presence. Pero pansinin po ninyo yung sabi sa verse 6, bumangon ka, tumingi ng tulong sa Diyos mo, baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. Yahweh will give po yung rescue sa kanila. But we also see this sa mismong buhay ng ating Panginoong Yesus. Sa pagdidisiplina ng ating Panginoong Diyos, sa halip na wrath yung ating tanggapin, He shows us mercy. The gospel of Jesus shows mercy. Hindi na punishment or wrath, kundi discipline to call us back to Him. Kay Kristo, the gospel of Jesus, kapag naunawaan natin yung mercy ng Diyos, He also shows us rescue. Yung isang cold heart na puso will melt down kapag tunay nating naunawaan kung ano yung deserve natin. Pero God in His mercy ay hindi niya po ito binibigay, but chooses to what? Rescue us. Hindi po ba sa krus ng Kalbaryo,
God's mercy is given to us in Christ so that He can rescue us despite of our disobedience. Mga kapatid, when we genuinely pray to God through Christ, we can expect mercy and rescue. At hindi nagdadalawang isip ang Diyos. He will break you, pero hindi tayo kailangan mag-alala dahil kapag pinakita ng Diyos ang kanyang awa, pag ipinakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas, He will bring us back to Him. So maaring for some of us tonight, ito po'y pagtawag ng Diyos for you to go back. Ephesians chapter 5 verse 14 says, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you." Yes, you may be disobedient. Yes, maaring tumalikod tayo away from the presence of our God. But please do not forget, our God is merciful to rescue us. Tulad ng pagtawag ng mga tripulante for mercy and rescue, ang panalangin ko po is that we will also call for mercy and rescue tonight. Why? Dahil hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili mula po sa pagtalikod sa Diyos. And the more na tayo po'y tumatalikod sa presensya ng Diyos, mas lalo pong kumakapal ang kalyo ng ating mga puso. The only remedy is to receive God's mercy and rescue in Christ. So wake up, sleeper. Arise from the dead, and Christ will shine on you. This is good news. Despite of our disobedience, God is merciful to rescue us. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa gabing ito. Salamat po na dahil kahit na kami po ay tulad ni Jonah, you are still merciful to rescue us. Lord, in response, tulungan mo kaming tunay pong sumuko sa iyo. Tulungan mo kaming magpakumbabang sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming hindi na maging bato ang aming mga puso. At Lord, kahit na gaano man kakapal ang kalyo ng aming mga puso, alam po naming kaya mo itong tanggalin. So give us your mercy and rescue us tonight. Help us. Help us. Na hindi na po kami lumayo sa iyong presensya, but to be in your presence forever. In Christ we pray. Amen.